Then, 8 hanggang 6 yun. So, by 6, magkakaroon tayo ulit ng ilaw hanggang 12 midnight. So, yan yung ating, yung blue natin, yun yung straight line. So, lagay na natin. Gawin natin yung red. Yung red natin, yung residential. Kasi may ilaw ka pa ng 7. Tatas pa. May ilaw ka pa ng 7. Nakalagay dyan na may ilaw ka pa ng 7. 8 AM ka mawawalan ng ilaw. Kaya kung consider mo dapat 8. Ito tayo sa kasunod. Residential. Residential natin, 200 hanggang 7 AM. Okay, then, pagdating ng 7, magiging 300 na siya. Hanggang 8. Hindi, kasi take note dito eh. Dito ka palang mag-down eh. Sa 8 eh. So, ano mangyari na sa isang oras na yun? Hindi, 8 dito. Agad 8. Oh, hindi mabata. Hindi pwede sa 8. Kasi 1 hour. Kahit di ba 59 lang sa'yo. abot naman na. Hindi, kailangan mo consider yung buong oras ha. Buong oras per hour tayo eh. So, ang assumption natin yung 100 na to is from 7 to 8. Pagdating ng 8, mawawalan na ng ilaw. Hanggang 7 to 9 per hour. So, 8 to 9, 400. Then, 500 tayo. Tayo 4 po. 4. 5. 600. Sa box nyo. Kaya po yung 500 natin hanggang 4. Pero yung 600 natin magsisimula ng 5. So, ibig sabihin yung 500 na to is 4 hanggang 5. 4 hanggang 5. Then, 5 to 6. Sana tumatama eh. Parang may sinasabi. 6 to 7. Tapos 7 to 8. Eight to 10, 1,000. 8 to 10, no? 800. Oh? Then 600. Tapos 11 to 12. 600. As street light.
Kasi po yung 300. residential. Ano yun? Sa company yata commercial. So yun yung residential natin. Then yung kasunod natin would be yung commercial. Commercial. Naalam ko yung para ano siya. Mag-study ano. 200 tayo hanggang 8. Tama, di ba? Hanggang 7. 200, tapos 7. Hanggang 8. 12 a.m. Then 8 to yan. 300. May ba 7? 9 to 10, 500. Kailangan magkatagal ng isang oras. Then, matapos, 10 to 1,000. 10 to 1,000. Tapos 2, $1,200. Simula 2 hanggang 6. Hindi namin kita sir. Okay, then pagdating ng 6, ay, di pa ba gumagalaw? Six to 7, 400? Ay, 800. Madulog lang, madulog lang. Madulog lang. 6 to 7, no? 800. 400. 7 to 10. 10 to 12. 200. So yan yung ating load curve bawat isa. So mapapansin niyo magkakaiba sila. Kaya there's a possibility talaga na yung contribution factor mo is hindi, there's a possibility talaga na mababa yung contribution factor. So kunin na natin yung mga hinahanap. So ano yung mga hinahanap natin? Class contribution factors for each of the 3 load classes. So letter A. So class contribution factor ng street light, ng residential, and commercial. So check natin yung formula. Kunwari hindi pa natin kabisado. Ayan. Class contribution factor, CF. May wave case. Ang kinoconsider natin if PR equal or if CR equal. So ang consider natin baba natin. So hindi natin consider yung parehas ito. Itong dalawang ito. Consider natin yung dito, kaya makita lang natin dito kung ano yung kinoconsider natin na class given unit natin, maximum level na at kung ilan beses siya nauulit or whatever.
Nagkataon kasi ng street light natin, ang maximum demand mo is 100. So ang gagawin mo lang dyan is 100 over 100. So magiging 1 yan. Kasi isang street light lang tayo. Hindi naman tayo compose ng multiple street lights. So kaya 100 over 100 yan. Pero yung sa residential natin, so pupunta tayo sa residential, ang consideration natin would be ano yung aking maximum demand? 1,000. So yung 1,000 lalagay natin sa baba yun. 1,000 times 24. Kasi 24, i-assume natin na 24 hours na naka 1,000. Pero yung sa taas, hindi natin gagawin yon kasi i-base natin yon dun sa bawat isa. So, ilang beses ka na 200? 1, 2, 3. Ano? Yung alin? Yung residential? Okay na. Ha? Arlie. Wala namang problema yan kasi kasunod na araw yan eh. Hindi, ang load curve hindi yan cycle na uulit yung kinabukasan. Hindi mo naman pwede i-schedule, for example, si Torres na manood ng TV ngayon, tapos bukas na ganitong oras manood ulit sa TV. Eh, di nga natin mas-schedule na tumahimik siya minsan. So, ganun yun. Example lang yun. Example lang yun. Yung load curve natin kasi, hindi naman yan fix, hindi yan cycle. Pwede natin sabihin, ito yung December 1 natin. Pero pagdating sa December 2, pwedeng mas mataas, pwedeng mas mababa. Pero ang assumption natin is almost the same yung behavior niya. Almost the same ang behavior. Pero hindi ibig sabihin, almost the same yung amount. Diba? Kasi kung same yung amount, magtaka na lang kayo, bakit pag tumingin kayo ng kuryente nyo or bill ng Meralco nyo, bakit magkaiba yung ngayong buwan sa next month? Hindi naman fix yun. Hindi yun fix the cycle. Ang tinitingnan natin yung behavior lang ng curve. So kung ang behavior mo pag weekdays ganito, expect mo Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, pag ganyan yung itsura niya. Pero hindi pare-parehas yung amount. Okay. Sige, balik tayo dito. So yung 200, ilang pesos na 200 at 7. So times 7. Times 7 to. Plus, ano yung kasunod natin? 300. Isa lang. Plus 400. Isa lang yung 400. Yung 500 ilan? Hindi, sulat ko na lang. Nalagay ko yung 300 eh. Ilan yung 500 natin? 6. Ang gamit dito. Pero sulat na lang natin. Mas mahirap yung gamit dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hours. 500 times 8. Plus isang 600. Magkasunod yun? Isang 600, isang 700. So pag binilang natin, dapat 24 yan. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 25. Sobra nga tayo sa 200 sa Sobra nga tayo sa 6 lang. So ilan to? Sure. 0.4.
4875. Take note maliit dapat to. Less than 1 palagi siya. Okay. Yung kasunod natin, yung commercial. Kailan ba nag-peak load yung commercial natin? 1, 2. Times. Ito, hindi ko nilagay yung oras, pero pwede natin nilagay yung oras. 24 oras yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kaya times 14 lang to. Times 14 lang to. Bakit hindi 24 to? Hindi naman kasi nakabukas yung street light ng 24 hours. Yung bilang mo lang dyan is kung ilang oras lang siya nakabukas. So nakabukas lang siya ng 14 hours. Kaya 14 hours lang yun. Okay, doon tayo sa commercial. So ilan yun? Yung 200. 1, 2, 3, 6. 7. 200 times 7. So 300. So 500. Ilan? Sige, wait lang. 200, hindi 400. Ay, 400 tapos 200. Okay. Bilangin natin 3, 6, 7, 11, 15, 16, 17, 24. So, ilan ito? 0.5139. 47. Sige akong kamay. So, yan yung ating contribution factor. Talagay natin. Ay, wala. 0.4875, 0.4722, 0.1. Take note yung nilalagay natin sa baba is peak load. Pero yung peak load na to is depende kung ilang oras lang siya nag-ooperate. Nagkataon sa street lighting na hindi tayo nag-ooperate between 8 a.m. to 6 p.m. Kaya 14 hours lang yung kinonsider natin. Hindi kagaya ng residential and commercial na 24 hours. Okay, next. Diversity factor. So ano ba yung diversity factor na tinatawag natin? So, yakit natin kung bakit hindi natin alam. Ay, hindi pa lang ba pala. Yakit lang. Okay, yan. Load diversity yan. Pero ang diversity factor natin is what? FD. Sum of individual maximum demand over coincident maximum demand. So, walang time yan. So, ang diversity factor natin is simply ano yung maximum demand ng street light? 100. Ano yung maximum demand ng residential? 1,000. Ano yung maximum demand ng may problema tayo, hindi natin nagawa yung isa pa. Pag-aadin natin to lahat, kukunin natin yung coincident maximum demand. So ilan to? 500. Hanapin natin kung saan siya pinakamataas. Hindi ko na nasama eh. So ano yan? Ha? Ito 1.8. 1.7. Ito na, ito yung pinakamalaki, 1.8. 1.5, 1.6 lang to eh. 1.5 lang to. So ito ang pinakamalaki, 1.8. So 1,800. Pero pwede nyo gawin nyo na i-add nyo, i-double check. Pero 1.8 yan. So 1,800. So ilan to? 1.2778, which is okay naman. Bakit naging okay ito? Kasi balik tayo. 1. Kasi gusto natin na lagpas 1, di ba? Yung diversity factor.
Kaya ginawa natin siyang FD kasi meron na tayong DF. Yung DF natin is demand factor. Okay. Then, diversified maximum demand of the load group. Ano to? 1,800. Kasi yun na yung pinagsama eh. Diversified maximum demand of the load group. Ibig sabihin, yung street line, residential, saka commercial. Kasi kung titingnan natin yan, kung gagawan mo ng single line diagram yan, ito yung aking substation, ito yung aking street line, ito yung para sa residential, at ito para sa commercial natin. So, yung pumapasok dito, yun yung diversified maximum demand. 1,800. Okay. Letter D. Coincidence factor. So, ano yun? Ha? Ilang megawatt siya or kilowatts? Kilowatts. Sorry. Kilowatts. Nasanay ako na puro megawatts yung pinag-usapan natin. Okay. B. Coincidence factor. Ano naman yung coincidence factor natin? Ito ay contribution. Ito yung ating coincidence. 1/FD. So, babalik na rin mo lang to. So, 1/FD. 0.7826. Now, baka maguluhan kayo dito kasi dalawa yung CF. So, para hindi na kayo mahirapan, sulat nyo na lang as word to. So, ito, contribution. Ito, coincidence. Okay, ano ang pinagkaiba ng contribution factor sa coincidence? Pag sinabi mong contribution factor is ano yung percentage nung yung load na yung total energy niya with regards to sa peak niya. Kung ilang percent yun. Parang ilang percent mo na i-utilize yung peak demand. So kung makikita natin dito na mababa lang, 48% or 47%. Inverse. Hindi ko alam. Sila lang sabi niya. Hindi namin. Mali ba? Ito yun. 1/1 over 1.277. Sorry. Yung mark yan. Sa tinatawa ng kalimos. Wait lang. Yung coincidence factor, ibig sabihin, ano yung percentage na yung iyong maximum demand is sabay-sabay sa lahat. So, kaya mas gusto natin mababa yan. Yung, ano yung isang tanong? Yung coincidence load or coincidence maximum demand or diversified maximum demand, yun yung buo. Itong part na to. Yan yung aking coincidence max demand. Yung pinagsama mo lahat, ano yung max demand niya? Okay. Number 3. Yan lang yung may graph. Yung number 3, onwards, wala na. Sir, yung contribution factor, di ba sabi si bawal yung mag-pass pero pwedeng mag-1? Bawal mag-pass pero pwede mag-1. Number 3, generating station na sa maximum demand of 80 megawatts and ang collected load of 150 megawatts. If megawatt hour generated in a year is 400 times 10 raised to 3, calculate the load factor and demand factor. So, unahin muna natin yung load factor. Ano ba yung load factor ko? 400 times 10 raised to 3 over maximum demand, which is 150 megawatts. 150 megawatt. Ano ba yung 400 natin? Isang taon, di ba?
Yes, sir. So ito times ko itong baba ng 8760. So ilan yung load factor? 0.3044. 3044. Okay, ano yung kasunod dati? Demand factor. Ano ba yung demand factor? Average over peak. Wala tayong average. Ang given natin ito. So ang gagawin ko lang is 400 times 10 raised to 3 divided by 8,760 over 150. Parehas lang, sir. 0.30. So, yun yan. Ay, hindi. Mali pala. Sorry. Ganda mo. Masay pambura. Pabot. Mali pala. Ano pala yun? Peak over connected. Tama ba? Yung isa pala yun, yung pinakonsider ko. Ayan. Demand, ayan. Nakalagay yun. Maximum over total. Kaya 80 over 150 dapat. 80 over 150. Average pala yung isa eh. 0.533. 5.3. Pero mali pala ako dito sa load factor. Kasi 150 yung ginamit ko eh. Dapat yun. Dapat 80 kasi 80 yung peak, di ba? So 80 dapat to. 80. So ilan ito dapat? 0.5708. 70. 5708. Okay. Pangit rin pag ang load factor mo is less than 50%. Kasi parang nangyari nun is hindi mo nagagamit yung mismong size mo. Kasi di ba karaniwan, kung babalikan natin ito, balikan natin yung example 1 kasi may generator siya. Yung peak demand natin is 3 megawatts. So, ibig sabihin, kung mababa yung iyong load factor, mababa yung masyadong mahal yung generator mo. Dahil 4 yung generator mo, pero madalas ang ginagamit mo lang 2 or 1. Kaya gusto natin na yung demand factor natin mataas. Ayaw natin naman ang demand factor natin umabot ng 1. Kasi ang ibig sabihin nun, palagi mong ginagamit yung lahat ng generator mo. So, yun yung problema naman. Pagdating naman sa pagdating naman sa demand factor naman, ayaw natin na yung connected load ko, which is gantong amount, is palaging sabay-sabay umaandar. Gusto natin na sabihin natin, feeder, base na lang natin sa feeder yan, feeder size. Yung feeder size ko is 20 ampere, yun yung connected. Pero ang peak ko lang is 10 ampere. So, okay yon. Ang pangit kung 20 ampere yun, tapos 20 ampere yung ginagamit natin. So, lumalabas doon, overcurrent na yon. Pero dito, ibig natin sabihin nun, in terms ng demand. So, kaya gusto natin na yung demand natin is around 50% lang. Ganun rin pagdating sa load factor. Okay. Number 4. Nasa pa yung 4 dito. Maikli lang yung solution natin eh. Kaya natutuwa ako dito sa topic na to eh. Saglit lang siya. Number 4. Meron tayong distribution system. Ano yung distribution system natin? Zoom in natin para makita. Wait lang. Kita. Meron tayong maximum na demand na 2 megawatts. Tapos yung combined ko is 3 megawatts. Inaano natin diversity factor, load diversity, and coincidence factor. Same as yung ginawa natin sa number 2 and number 3. So yung letter A, ano yung nanap natin? Letter A, diversity factor, FD. So ito ay, yung bawat isang feeder ko ay 2 megawatts.
So, 2 plus 2. Yung pinagsama is 3.